Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat. We're back at the farm. Pasensya na rin, wala akong masyadong update. Sobrang busy ko po. Dami ko pong ginagawa ngayon. And I know, kung na-post ko na yung last video na nagawa ko, at least a month before na po yata yan. So, or mag-iisang buwan na. So nabanggit ko doon na ang tataniman ko ng sibuyas yung sa loob ng garden, hindi na po yung sa labas kasi dito sa labas nagpuputik. So now nagbago na naman ang decision ko, although actually pakita ko sa inyo, marami na akong ginawa doon, nalinis ko na yung ibang mga nakatanim, kahit yung iba namumunga pa yung mga bell peppers, yung mga sili. Nalinis ko na rin yung mga sitaw. Naalis ko na yung ano ba to? Kasaba. Yung carrots ko. Marami pang mga nakatanim. Pinadaanan ko ng traktora. Kasi minamadali ko na linisin yung garden dito. Kaya kung makikita nyo guys, hindi pa siya totally finish, pero karamihan ng mga halaman nalinis ko na, pati yung mga pagapangan dati ng mga sitaw naalis ko na. Padaanan ko na rin ng traktora dito. Dati dito nakatanim yung mga kasaba natin, nandun yung mga sitaw, doon yung mga talong, bell peppers, pipino, sile, then yung kamote, patatas, doon yung mga carrots, so and so forth. So pinadaanan ko na yan, nilinis ko na, pinadaanan ko na ng traktora. Then, from time to time, sinisilip ko pa rin yung lupa sa labas. Kasi nga, hanggat maaari, yun pa rin ang gusto kong gamitin. Dahil nga, again, kung ito ang gagamitin ko, wala pong problema. Hindi po nagpuputik yung lupa dito, hindi katulad yung sa labas, nagpuputik. So, yun ang nagiging problema ko doon. Kaso mo, ang magiging problema ko kasi dito guys, so ang dami ko na kasing nailabas na pera, or medyo malaki na po na ilalabas kong pera. And kung ito ang gagamitin ko, again, kailangan ko lagyan to ng panibagong pataba, lahat yan. So dati ang nagamit ko dito, halos 2 truck, or yung K-truck na binibili kong mga pataba na chicken manure, halos 2 puno doon na nakabag na 25 kilos I think ang isang bag. So kung gagawin ko na naman yon, laki na naman ang ilalabas ko, idadagdag ko, which is again, medyo gipit na tayo ngayon, or alanganin na tayo sa gastos. Kaya naman kung kakayanin, kaya nga lang halos wala na talaga akong kikitain pag ginawa ko. Masyado na malaki yung nilalabas ko na pera. So, ito, minadali ko. Actually, kahapon ko inumpisan siyang padaanan ulit ng traktora. Pero everyday, simula nung tumigil yung pag-ulan, nagpalipas ako ng 1 week. So, 1 week after na tumigil ang ulan, lagi ko sinisilip to. Pinapadaanan ko ng traktora. Meron akong, kung na-post ko yung mga videos, or nabanggit ko sa video, na ilang beses ako dito nagpasok ng traktora at lumulubog yung traktora. So kahapon, tinaray ko, kasi every time na iikot ako doon sa dulo, doon ako nagkakaroon ng problema, doon ako lumulubog guys, yung traktora. So kahapon, dahil nga pag-isipan ko na kung doon ang gagamitin ko, ang laki na naman ang gagastusin ko, which is compared dito, again, ito nakahanda na. Na-prepare ko na to, kompleto na pataba nito, yung animal manure. Again, 3 truck na tig 2 tonelada, so 6 tons na animal manure po ang nailagay natin dito. Pataba na po yung lupa. Pero again, nagiging problema ko, every time na, kasi ito yung papasok ko dito, pinapaikot ko yung traktora papunta doon. So every time na umiikot ako doon ako nagkakaroon ng problema na lumulubog yung traktora. Balik na rin ko lang yung camera guys para makita niya. Okay guys, ito ang papakita ko sa inyo. So hanggang dito,
to here, walang problema. Pero, tinan nyo maigi, dito light, naglalight na, or ibig sabihin natuyo na yung lupa. Pero dito nagda-dark. So mula dito malambot na yung lupa. Ito niyayarahan ko lumalambot na. Kahit 1 week mahigit na to guys na hindi umulan na, malambot pa rin yung lupa dito. So dito lumubog na ang gulong ko dito. Hindi ko siya kumapapansin pero ito malalim itong part na to. Kasi lumubog na ako dyan. Then, tuloy tayo dito. Lambot na lambot pa rin ng ng lupa. So, hindi ko pwedeng padaanin dito agad ng traktora. Dahil lumulubog and guys, kung makita nyo may tubig pa. Ayan. Kahit 1 week mahigit nang hindi umulan yan guys So, yan po. Ayan lambot to. Dito guys, wala na. Mahigit kalahati sa gulong ko lumubog. Kala ko hindi na ako makakalis. Nung pinipilit ko talagang umaangat na yung unahan ko. Buti na nakalis pa rin ako. So, yun po. Dahil po kasi dyan, ito sa daanan ng tubig guys. Yan. So, syempre may irrigation dyan. So, somewhere, somehow dyan, merong mga crack dyan or merong tubig na pumapasok dito. Kaya dito, sa part na to, laging malambot ang lupa. So, yan lambot dito. Putik yan dito. Dito ako lagi nababalahura. So, dito check may pumapasok na tubig dyan. Pakalambot niyan guys Hanggang dito malambot to. Pakalambot, putik na putik pa rin. At dito. So kahapon, naisip ko lang, since hindi ko naman mapupuno actually lahat to ng sibuyas, dahil yung mga seedlings na pinunla ko, baka actually hindi pa umabot ng kalahati. Then, bukas actually may kukunin din ako mga seedlings ng sibuyas, yung manggagaling kay Ishara. Sa akin sinabi ko na may-ari dati ng property na to na nagpasibol ng mga sibuyas or seedlings ng sibuyas para sa atin. So, naisip ko kapon, bakit di na lang doon ako mag-umpisa magtanim instead na mula dito. Again, di ko naman mako-cover lahat yan. So, doon na lang ako magagawa ng mga garden beds ng sibuyas papunta dito kung hanggang saan umabot. So, yung matitira dito, kung hindi man ito mataniman, for next year, kung ano mga bala kong itanim, pinag-iisipan ko kung magtatanim pa ulit ako ng mga sitaw. Dito na itatanim, pati kalabasa. So, nagiging problema ko dun sa sitaw ko dun sa loob. Hindi ko agad masyado nadidiligan. So, kinukulang ng tubig doon. Kulang sa dilig. Dito, laging basa ang lupa. Kahit sabihin mong dry yung taas, yung lower part niya, laging may tubig. So, I think magiging maganda ang sibuyas dito. So, I think mas magiging maganda ang sitaw ko dito. Kung dito ko sila itatanim. So, again, maganda pa rin ang bentahan ng sitaw. Kahit marami na nagbebenta kayo ng sitaw. May mga hapon na rin na nagtitinda ng sitaw sa grocery. So, kahit pa paano, maganda pa rin ang bentahan ko. And maganda pa rin ang kinita ko sa sitaw. Kahit medyo kinukulang ako sa pagdidilig doon sa mga sitaw ko. So, next year, dito na tayo magtatanim ng sitaw guys. At kalabasa. Yung mga kailangan palagi nang nadidilig or kailangan palaging basa, dito ko na itatanim. Tapos yung less ang kailangan ng tubig, doon naman sa may loob. So, iaayos ko pa rin yung property or yung garden sa loob para after man natin magtanim ng sibuyas dito, next year, magtatanim na lang tayo doon or nakahanda na ang garden natin para taniman doon. So, again, kahapon, after work, mula doon, hanggang dito nakakalahati. Mahigit ako actually ang napadaanan ko ng traktora. So, instead na ginagawa ko dati, pinapaikot ko yung traktora. Paikot ako ng paikot hanggang sa finally matapos ko yung gitna. Siguro naman
sa mga nakapanood ng mga videos ko, pag papadaan ako ng traktora dito, na ganun ang ginagawa ko. Napadaanan ko palibot paikot yung traktora hanggang sa matapos ako sa gitna. So kahapon ang ginawa ko, dahil nga again hindi ako pwedeng pumunta doon dahil malambot. So ang ginawa ko, nag-umpisa ako doon sa dulo, then lumabante ako, then atras, abante. Tapos tumitigil ako dito sa part na yan para magkaroon pa ako ng space para makapihit ng or maniobre yung traktora para maka-atras ako ng maayos. So ginawa ko lang yung again, atras abante. Ayan, nakakalahati mahigit ako. So now, dahil bukas gagawin ko na lalatagan ko na ng mga plastic na binil or plastic yung gagawin natin garden bed ng sibuyas. So dito, papadaanan ko ulit ng traktora, papapunta dito hanggang kalahati. So 1, 2, siguro mga 3, tatlong padaan para may buo natin yung para mabuo natin yung garden bed as much as possible hanggang dito sana. So mula doon hanggang tatlong padaan ng traktora siguro yung pasada papunta dito. Yan. So yun ang gagawin natin ngayon, padilim na naman. Again, lalabas ko lang galing sa trabaho. So bago magdilim, makapagpadaan ulit tayo ng ilang pasada dito ng traktora. Yan, iniwanan ko na dito yung kahapon kasi nga gagamitin ko ulit. So padaanan ko muna yung guys para kasi bukas again maaga pa lang lalatagin na natin ng plastic. Tapos nun diretso tanim na tayo ng sibuyas.